Marami kang sinasabi tungkol sa nararamdaman mo sa paghatol ng guilty, hindi ba? Sang-ayon ako na sinabi yon sa libro. Parte rin yan ay dahil naniniwala akong guilty talaga ang hatol. Breaking news mula sa South Carolina. Si Alec Murdaugh, anak ng legal na dinastiya, ay magkakaroon ng bagong paglilitis pangunahin dahil sa mga ginawa ni Becky Hill, dating clerk of court ng Colleton County. Kakarinig lang ninyo sa kanya. Tatalakayin ko ang mga bagong detalye. Ako si Angelette Levy at ito ang Crime Fix. Si Alec Murdaugh, dating abagadong mula South Carolina, ay nahatulan sa pagpatay sa asawang si Maggie at anak na si Paul. Nagsisilbi siya ng 2 habambuhay na sentensya, pero ngayong araw, nagbago ang lahat. Naglabas ng opinyon ang Korte Suprema ng South Carolina na nagpapawalang bisa sa hatol kay Murdaugh at ibinabalik ang kaso para sa panibagong paglilitis. Hayaan mong basahin ko sa iyo ang opinyong ito na yun lang natin nakuha dahil kakaiba ang mga salitang ginamit. Sa loob ng 6 na linggo nung unang bahagi ng 2023, nakatutok ang bansa sa Colleton County kung saan kinasuhan ng estado si Richard Alexander Murdaugh, dating abogado, sa pagpatay sa asawang si Maggie at anak na si Paul. Mahusay na naipresenta ng estado at depensa ni Murdaugh ang kanilang mga kaso sa hurado, habang maingat na pinamunuan ng mababang hukuman ang masalimuot at tampok na kasong ito. Gayunpaman, nabigo ang kanilang pagsisikap dahil si Rebecca Hill, clerk of court ng Colleton County, ay nakialam sa hustisya, kaya't nawala kay Murdaugh ang karapatang magkaroon ng patas na paglilitis sa harap ng walang kinikilingang hurado. Direkta iyan mula sa Korte Suprema ng South Carolina. Nagkakaisa ang lahat sa opinyong ito. Natuklasan ng korte sa opinyong ito na si Becky Hill, clerk of court ng Colleton County, na nagbasa ng hatol na guilty ay gumawa ng hindi nararapat na pahayag sa mga hurado. Sinabi niya sa kanila na obserbahan ang kilos ng katawan niya at huwag magpaloko sa depensa ni Alec Murdaugh. Lahat ng ito ay dahil sinabi ng korte na gusto niyong magkaroon ng hatol na guilty para mas marami siyang maibentang kopya ng librong sinusulat niya. Ayon sa mga maestrado, matindi ang atake ni Hill sa kredibilidad at depensa ni Murdaugh, kaya nagkaroon ng presumption ng pagkiling na hindi napabulaanan ng estado. Ang nakakagulat na panghihimasok ni Hill sa hurado ay nangyari nang hindi nalalaman ng hukom at ng mga mahusay na abogado ng estado at depensa. Dahil dito, kailangan naming baliktarin ang pagtangi ng post-trial court sa mosyon ni Murdaugh at ibalik ang kaso para sa bagong paglilitis ayon sa opinyong ito. Tandaan, walang nakakaalam nito noon, hindi ang hukom, taga-usig o depensa. Lumabas lang ito pagkatapos ng paglilitis. Umamin si Becky Hill sa kasalanan kaugnay ng paglilitis, kabilang ang maling paggampan sa tungkuling pampubliko at pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Hindi siya nakulong pero hindi siya kinasuhan ng panghihimasok sa hurado. Hindi pa rin malaya si Murdaugh. Nagsisilbi pa rin siya ng 27 taon para sa kasong pinansyal at magkakaroon ng bagong paglilitis sa kasong pagpatay. Sabi ng korte, kailangan naming baliktarin ang pagtanggi sa mosyon ni Murdaugh dahil sa maling impluensya ni Hill sa hurado at ibalik ito para sa bagong paglilitis. Tinangka ng estado na labanan ito, iginiit nilang malakas ang ebidensya laban kay Murdaugh at padalos-dalos lang at panandalian ang mga komento ni Hill. Sabi ng Korte Suprema, tungkulin ng prosekusyon na patunayan na walang makatwirang posibilidad na naimpluwensyahan ang hurado, ngunit hindi ito nagawa ng estado. Ayon sa prosekusyon, mali ang pamantayan ng depensa sa paghingi ng bagong paglilitis, ngunit hindi ito sinang-ayunan ng mataas na hukuman. Ayon sa mga mahistrado at Fourth Circuit, buhay pa rin ang Remmer presumption. Ito ay nagsisilbing proteksyon sa karapatan ng bawat akusado na magkaroon ng patas na paglilitis sa harap ng walang kinikilingang hurado. Dito, si Hill, clerk of court in Colleton County, ay malakas na umatake sa kredibilidad ni Murdaugh at sa depensa niya, kaya na-trigger ang presumption of prejudice na hindi napabulaanan ng estado. Gaya ng nabanggit, ang nakakagulat na panghihimasok ni Hill sa hurado ay ginawa ng hindi alam ng hukom at ng magagaling na abogado ng estado at depensa.
Dahil dito, kailangan naming baliktarin ang pagtanggi ng post-trial court sa mosyon ni Murdoch at ibalik ang kaso para sa panibagong paglilitis, ayon sa opinyong ito. Kausap ko agad si Dick Harpetlian, abogado ni Alec Murdoch, matapos lumabas ang opinyon. Habang binabasa pa niya ito, tinatawagan niya si Alec Murdoch at sinasabi ang balita. Anong mangyayari ngayon? Gusto kong papasukin si Eric Bland, isang abogado sa South Carolina na kumatawan sa maraming biktima ng mga pinansyal na krimen ni Alec Murdoch. At Eric, gusto kong marinig agad ang reaksyon mo tungkol sa desisyong ito ng Korte Suprema ng South Carolina. Hindi ako nagulat dito. Ikaw ba? Hindi kung pagbabatayan ang mga pasalitang argumento na narinig natin noong Pebrero. Sa tingin ko, medyo nakakagulat ang mga oral argument dahil hindi ko inasahan na magiging matindi ang Korte Suprema ng South Carolina kay Justice Toll ang dating punong mahistrado. Hindi ko rin inasahan na ganun katindi ang tanong nila tungkol kay Hukom Numen sa pagpayag na maipasok ang usapin ng mga pinansyal na krimen. It was nakakagulat marinig kung gaano katindi ang ginawa nila laban sa Estado at kung gaano naman sila kaingat at kabayet kina Harputlian, Griffin at Phil Barber. Hindi na nakakagulat ang desisyon base sa mga oral na argumento. Palagi naming inisip na makakakuha ng remedyo si Alex sa federal na antas dahil naapektuhan nito ang kanyang karapatang konstitusyonal sa ilalim ng Sixth Amendment para sa patas na paglilitis ng hurado. Pero, hindi nakakagulat based sa mga oral na argumento. Bakit mo naisip na pumunta sila? Bakit ka nagulat na masyado nilang tinutukan si Justicia Toll? Tinanong kita niyan dahil malinaw na malinaw pa sa akin, Eric, na nakatayo tayo sa labas ng korte sa Richland County at sinabi mo sa akin pagkatapos noon. Matapos dinggin ang mosyon para sa bagong paglilitis sa pagdinig na tumagal lang ng isang araw, sinabi ko sa iyo na hindi siya magkakaroon ng bagong paglilitis. Bakit ka gano'n na lang nagulat? Kasi sa tingin ko, marami sa amin na nanonood na hindi emosyonal na konektado sa kasong ito ay nakita na may mga issue talaga noong pagdinig na yon. Sinabi din ni Justicia Toll na may issue sa kredibilidad si Becky Hill. Tama. At sa huli, hindi naman siya umamin ng kasalanan na may kinalaman sa panghihimasok niya sa paglilitis. Ang tanong ay, ginamit ba ni Justicia Toll ang pamantayan ng Estado? At naramdaman niyang ang State versus Green ang tamang pamantayan. Naramdaman niya na 11 sa mga hurado ang tiyak na nagsabi na hindi naapektuhan ng kahit ano mga sinabi o ginawa ni Becky Hill ang kanilang hatol. 6 na huradong aking kinatawan ang nagsabing hindi nila narinig siyang magsalita. Napatunayang hindi kapanipaniwala si Jurado Z dahil sa magkasalungat niyang sinumpaang salaysay. Hindi ko lang nakita bilang isang abogado na ang ating Korte Suprema ay magiging ganoon katindi laban sa dating punong mahistrado, lalo na't sila rin ang naglagay sa kanya sa posisyon na gumawa ng mahirap na desisyon. Akala ko dati magkakaroon ng kaluwagan para kay Alex sa federal na antas, hindi sa estado, pero mali pala ako. Gusto kong basahin mismo ang isinulat ng mga mahistrado sa pasyang ito. Sabi nila, inilagay ni Rebecca Hill, Clerk of Court ng Colleton County, ang kanyang daliri sa timbangan ng hustisya at ipinagkait kay Murdoch ang karapatan sa patas na paglilitis ng walang kinikilingang hurado. Sinasabi ng mga mahistradong ito na nagkamali si Justicia Toll. Mas pinaniniwalaan nila si Jurado Z kaysa sa 11 iba pang hurado. Kaya at posibleng kaunti rin sa mga sinabi ni Egg Lady. Pero binigyan nila ng malaking diin ang isa pang clerk of court na nagpatotoo tungkol sa sinabi ni Becky sa kanya tungkol sa isang libro tungkol doon. Mas mabuti sana kung nahatulan si Alex kaysa kung hindi nakasundo ang hurado o napawalang sala. Sa tingin ko, nagkamali ang Korte Suprema sa panig na dapat pantay-pantay gumana ang ating sistema ng hustisya para sa pinakamasama sa atin, hindi lang para sa pinakamabubuti sa atin. Naramdaman nila na malakas ang karapatan sa ilalim ng Sixth Amendment. Hindi mo sila masisisi doon. Akala ko si Justicia Toll ay nagkaroon ng buong pagdinig. At alam mo, hindi ako masyadong nag-alala na si Hukom Numan ay mababaligtad din based sa sinabi ng Korte Suprema na masyado siyang lumalim
at sumobra sa mga usaping pinansyal na krimen. Hindi nila sinabi na mali ang paggamit niya ng kanyang pagpapasya para tanggapin ang mga iyon, pero sumobra siya, masyado siyang lumalim. Binanggit nila si Tony Satterfield, pati testimonya ng kliyente ko tungkol sa kanyang kapatid na isang vulnerableng adulto na walang kinalaman sa motibo. Hindi ako sanayan dyan. Sabi nila, sumobra siya at masyado nang lumalim. Nasa kanya raw ang desisyon na ipasok yon, pero sobra na. Parang may paglilitis sa loob ng paglilitis. Kailangan mong aminin, Eric, alam mo, na marami talagang testimonya. Humaba ang tagal ng paglilitis dahil sa lahat ng testimonya ng mga saksi tungkol sa mga krimeng pinansyal. Pero inugnay niya ito nung estado, si Creighton Wooders at ang hukom. Inugnay nila ito sa pagiging malapit sa pagpatay na nagsimula talaga noong Abril at Mayo nang tumawag si Tony Satterfield. Tapos nung kumuha ng utang si Alex sa bangko at hindi pumayag si Maggie na maging guarantor. Hanggang umaga ng mga pagpatay, nilapitan siya ni Jeannie Seckinger tungkol sa $750,000 na nawala para sa pagdinig ni Mark Tinsley sa Hunyo 10 para panagutin si Alex sa contempt. Yun ang koneksyon. At mukhang sumang-ayon ang korte na ayos lang yun. Ang lawak lang ng testimonya tungkol sa 4 na magkakaibang pangyayaring pinansyal ang naging problema para sa Korte Suprema. Balikan ko ang mga hurado. Sabi mo, hindi nila narinig ang mga ito. Pero may ilang testimonya noon pagdinig sa mosyon para sa bagong paglilitis na nasa magkakahiwalay silang kwarto. At hindi mo ba aminin na posibleng may sinabi si Becky sa ilang hurado? Alam mo, maari may nasabi siya sa isang hurado at iba pa, pero maaring hindi sa iba. Tama, maaring hindi siya nagbigay ng pangkalahatan pahayag. Pero ang mga hurado ko ay hindi lahat nasa isang kwarto. Sila ay magkakahiwalay na nasa iba't ibang kwarto. Kaya sila ay nasa parehong mga kwarto ng hurado. Pero tama ka ng 100% na hindi natin tiyak na walang naging pribadong pag-uusap si Becky sa isa sa mga hurado na hindi niya ginawa sa lahat ng hurado. Well, si Alec Murdaugh ay magkakaroon ng bagong paglilitis kung si Alan Wilson o ang nauna sa kanya ay magdesisyong litisin siyang muli. Ano ang hula mo? Maraming tumatakbo ngayon sa pagka-Attorney General ang nagsasabing uulitin nila ang kaso laban sa kanya. Oo naman, karapat-dapat lang na makamit ni na Maggie at Paul ang hustisya na walang hangganan sa oras. Walang limitasyon ang hustisya kung patuloy mo itong hahabulin. Narinig ko mula kay Stephen Goldfinch dahil ako ang unang nagbanggit ng issue. Oy, ang susunod na Attorney General, ang papalit kay Alex, ay kailangang, ibig kong sabihin, ang papalit kay Alan ay kailangang gumawa ng desisyong ito. Ilalaan ba natin ang mga resources ng opisina natin sa estado at saan man gaganapin ang paglilitis na ito? Kung hindi ibalik sa Clarendon County, sa ibang lugar gagawin ito. Sinagot ako ni Stephen Goldfish, isa sa mga kandidato, na oo, gagawin niya ito. Sinabi niya yun sa akin noon. At mula noon, lahat ng mga kandidato, sina David Pasco at Stombo, ay nagsabi din na gagawin nila ito. Sa kasamaang palad, alam mo, nangyayari talaga ito. May mga pagkakataon na merong maraming paglilitis. Si John Gotti ay nagkaroon ng 5 paglilitis at mga mistrial. Pero ang paglilitis na ito ay tiyak na iba dahil pinagsasabihan ng Korte Suprema ang hukom dito. Kung papayagan mong ipasok ang ilan sa mga isyung ito tungkol sa mga issues sa character sa 404 at isasagawa mo ang 403 prejudicial balancing test mo, kung papayagan mo silang ipasok, huwag mong hayaang lumampas ito na masyadong makaapekto sa buong paglilitis at posibleng makaapekto sa resulta ng paglilitis. Dahil ba si Alex ay hinahatulan ng pagpatay o hinahatulan siya ng pagpatay dahil isa siyang tusong magnanakaw ng pera? Mag-abang kami ng balita. Salamat, Eric Bland. Salamat sa pag-imbita sa akin. Nakatanggap kami ng mga pahayag mula sa depensa ni Murdaugh at kay South Carolina Attorney General Alan Wilson. Una, ayon sa depensa ni Murdaugh, pinagtibay ng desisyon ng Korte Suprema na nanatiling matatag ang pananaig ng batas sa South Carolina. Napatunayan ng korte na si Becky Hill ay sumira sa kredibilidad ni Alec Murdaugh at sa kanyang depensa sa paglilitis. Tama ang sabi ng korte na nakakagulat, kahiya-hiya at walang kapantay sa kasaysayan ng South Carolina ang kanyang ginawa.
Iginagalang namin ang desisyong nilinaw na dapat iba ang muling paglilitis sa nauna. Ang unang hurado ay nakinig ng mahigit sa 12 oras ng testimonya sa mga pinansyal na krimen ni Alec. Nadpa siya ang korte na lumabas ang ebidensyang ito at nadulot ng pagkiling kaya hindi na ito papayagan sa muling paglilitis. Simula pa lang, itinanggi ni Alec na pinatay niya ang kanyang asawa at anak. Inasahan namin ang bagong paglilitis na isasagawa ayon sa konstitusyon at mga gabay ng korte. Sabi ni Attorney General Alan Wilson na tumatakbo ring gobernador na muli niyang lilitisin si Alec Murdaugh. Sabi ni Wilson, hindi kami sang-ayon sa desisyon ng korte pero magsusumikap ang aking opisina na muling litisin si Alec Murdaugh para sa pagpatay kina Maggie at Paul sa lalong madaling panahon. Linawin ko, hindi nito ibig sabihin na palalayain si Murdaugh. Mananatili siya sa kulungan dahil sa mga kasong pinansyal, walang higit sa batas. At gaya ng dati, patuloy kaming lalaban para sa katarungan. Manood sa Law and Crime para sa updates sa panalo ni Alec Murdaugh sa South Carolina Supreme Court at ang kanyang bagong paglilitis. Iyan po ang episode ng Crime Fix. Ako si Angelette Levy. Salamat sa pagsama. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.